Hamak na tagapagwalis, alis ka dito, lumabas ka ngayon din. Ang tagapagwalis ito ang magwawakas sa buhay nyo. Naghahanap ka ng kamatayan, patayin siya. Kung gusto nyong mamatay, tutuparin ko yan. Sa susunod na buhay, huwag nyong hamakin ang mga tagapagwalis. May problema. Lumabas ka o kung hindi papatayin ko siya. Nagbabanta ka ba sa akin? Ang mga kasamahan ko ay nakalaban na sa dagat ng dugo at bangkay. Tanging ang maalamat na pinuno ng Chifeng lang ang makakagapi sa kanila. Ikaw si Chifeng. Kung alam mong ako si Chifeng, bakit di mo siya pakawalan? Dahil personal kang dumating, wala na akong panlaban. Kung masisira ko ang rescue plan mo bago ako mamatay, masasabing natalo ko ang hindi matalo na alamat mo, kaya kailangan niyang mamatay. Walang makakapatay sa taong gustong iligtas ni Chifeng, kahit ang hari ng impyerno ay walang magagawa. Ikaw ba ang maalamat na pinuno ng Chifeng? Akala ko matanda ka na at hindi ganito kaganda. Tara na. Narinig kong ikaw na pinuno ng Chifeng ay isa sa mga pinakamagaling sa 36 na larangan gaya ng martial arts, medisina at finance. At sibil na hari ng mga assassin sa mga underground organization. Estudyante mo pala? Hindi ko estudyante si Bill, 3 araw ko lang siyang ginabayan. It's... Hindi na ako lalapit para bumate, aalis na ako ngayon. Pangulo! Anong problema? Magtatanong na ako, may boyfriend ka ba? Bakit magpapakilala ka ba ng para sa akin? Ano sa palagay mo sa akin? Masyado kang mahina, wala akong interes sa'yo. Leader Chifeng, ikaw ang pamantayan. Lahat ng lalaki mahihina kumpara sa'yo. Binibinining, sa wakas ay nakausap na kita. Ano ang problema, tagapangasiwagaw? May sasabihin ka ba? Pumanaw ang master kagabi. Ano? May testamento ang master, lahat ng kanyang pag-aari ay mapapasayo. Bukas ang huling libing ng master, magmadali kang umuwi. Sige, oo, babalik na agad ako sa ating bansa. Mag-ingat ka, uusad na si tatay. Hiyaw kabayo, kumapit kang mabuti. Aning, baka maipit ang baywang ni tatay. Ayos lang, Xiao Juan, bihira lang makipaglaro kay Aning. Tara sumakay ng maayos. Anong ginagawa mo rito? Ayaw naming makita ka. Aning, ako ay... Buong buhay ni nanay nakabit mo siya. Ako na may laging tinawag na anak sa labas. Ikaw ang may kasalanan nito. Hanggang kailan mo kami pahihirapan? Aning, hindi ganyan ang katotohanan. Huwag kang gumawa ng dahilan. Ayaw naming makita ka ni nanay. Umalis ka na. Aning, Aning. Ikaw pala ang ate. Alam kong si Chaoxue ang bunso sa legal na pamilya ni tatay. Pero paano niya ako nakilala? Ate, nagbalik ka rin sa wakas? Kilala mo ba ako?
Siyempre naman. Lagi ka naming pinag-uusapan ni tatay. Sabi niya, ate ka namin at bahagi ng pamilya. Pagdating sa paghahati ng mga ari-arian, may parte ka talaga. Totoo bang sinabi niya yun? Oo, nung una ayaw pumayag ni kuya at nakipagtalo pa kay tatay. Sinapak siya ni tatay at di nagkausap ng mahigit kalahating taon. Ako, Ate, samahan mo na ako agad pa uwi. sige. Kuya? Kuya, bakit mo ako sinunto? Ikaw ang nag-utos nitong putang to na bumalik, 'di ba? Kinilala mo na siyang ate natin, ano? Wala ka bang konsensya? Paano mo nagawa to? Karapat dapat ka ba kay nanay sa langit? Ako? Si Miss Ning na ang inatangan ng amo ng lahat ng responsibilidad sa pamilya. Kapag di niya ito malutas, kailangan ko nang ipakita ang ikalawang testamento. Tigil, bahay ko to. Walang karapatan ng anak sa labas na pumasok. Anak sa labas? Ikaw rin naman, 'di ba? Sa susunod, tawagin mo akong ate. Kapag narinig ko pang anak sa labas, Ang lakas ng loob mong paluin ako. Ano pang hinihintay nyo? Bugbugin nyo tong hayop na to. Kuya, anong ginagawa mo? Bilis, ni sabihin mong tumigil sila. Bilis! Tumahimik ka. Sampalin mo siya. Binibiningning, bakit kayo ganon? Mukhang kailangan ko nang makialam. Hoy, eto? huling babala. Kapag narinig ko pang muli yon, putulin ko ang dila mo. Tara na. Binibining-ning ang lakas ng loob mo. Dito sa libing, ako o ikaw, isang na lang. Hindi ba't paborito ka? Eh di sana mga anak mong babae ang nag-alaga at nagpalibing. Kuya! Tara na. Binibiningning. Nasiyahan ka ba sa palabas kanina? Tatay, dumating si ate para bisitahin kayo. Balita ko bumalik na ang anak sa labas ni Chio na matagal nang nawawala. Binatang si Jinshan. Umalis ka dyan, karapatan mo bang magsalita dito? Tingnan natin ang gagawin ni Binibiningning. Nung buhay pa ang amo, laging alala sa ikatlong sangay. Wala ka nung buhay si Chio ngayong paghahati ng ari-arian bigla kang nagpakita. Ngunit ngayong patay na siya at paghahati ng ari-arian, bigla ka sumulpot. Kuya Jinshan, kung magpapakundangan ka sa ama ko, malugod kitang tinatanggap. Kung manggugulo ka, hihilingin kong umalis ka. Huwag makikialam ang mga bata kapag nag-uusap ang matatanda. May karapatan ka bang magsalita dito? Huwag kang makialam. Ikaw. Xiao Xue, nandito si ate. Hindi mo kailangang matakot. Ikaw pala ang anak sa labas na naiwan ng Choco? Mukhang hindi mo pa ako lubos na kilala. Sanay ako sa malayang buhay at mainitin ang ulo ko. Ano ang ibig mong sabihin? Pag inalog ko lang ang kamay ko, mamamatay siya. Sigurado ka bang lulusob ka? Huwag kayong gagalaw, lahat kayo, huwag gagalaw. Libing ng aking ama ang nangyayari ngayon. Kung nagdadalamhati kayo, malugod ko kayong tinatanggap. Kung makikipag-usap ng maayos, maaari tayong magpatuloy. Ngunit kung magsasalita ka ng kalokohan, handa akong turuan kang maging marangal.
Sige, matapang ka. Pag-usapan na natin ang importante. Ito ang cheque na 100 milyong yuan. Pirmahan mo lang ang kasunduang ito. Sa'yo na ang 100 milyong yuan. Gising ka pa ba? Ang pamana sa akin ng ama ay 10 bilyong yuan. Akala mo mabibili mo yan ng 100 milyon? Tama, ate huwag mong pirmaan yan. Oo, totoong 10 bilyong yuan ang halaga nito. Ngunit Chowning, sigurado ka bang mabubuhay ka para dito? Ano ang ibig mong sabihin? Malaki ang Angkan Chow. May connection sa legal at illegal. Anak sa labas kang walang katayuan. Kaya mo bang panatilihin ang yamang ito? Kung matalino ka, kukunin mo ang 100 milyon at mamuhay ng ginhawa. Paano kung hindi ka pipirma? Ano kung hindi ako pipirma? Pag hindi ka pumirma, wala kang makukuha. Mabubuwisan mo pa ng buhay, walang mapapala sa iyo. Ganon ba? Sige, abangan natin. Hihintayin natin at makikita. Chowning, kailangan bang ganito ka walang utang na loob? Ito na lang ang pagkakataon mong ayusin ang lahat. Mukhang hindi mo pa rin ako kilala. Ako ang laging nagbibigay ng pagkakataon sa iba. Payo ko sa iyo, mas mabuti pang lumayo ka sa akin. Baka sa huli, pagsisihan mo ito sa iyong huling hininga. Ang tigas ng ulo mo. Sige, hintayin natin ang mangyayari. Panahon ang magsasabi. Lumabas ka na rito agad. Hintayin ninyo. Lahat kayo ay maghintay. Kung hindi kita mapapaupo at mapapasa akin ng shares, ako mula sa pangatling sangay ng Chow, tatalikuran ko ang apelyidong ito. Tara na. Miss Ning, nasaan ang pangalawang binata? Hindi nararapat na wala siya sa libing ng amo. Susunduin ko siya. Bakit ang lupaypay ng bulwagan? Naaalala ko, mahilig sa saya ang ama nung nabubuhay pa. Nasaan ang mga kamag-anak at kaibigan? Pati mga direktor ng kumpanya, bakit wala silang pakundangan? Maraming away si Chong Pangatlo at panguna sa ama nung nabubuhay pa siya. Ngayong wala na si ama, ipinagbawal ni Chong Pangatlo ang pagdadalamhati. Sino mang lalapit ay kalaban niya. Hindi ka tanggap-tanggap. Gaano man kalalim ang galit, dapat igalang ang patay. At kapatid nila si ama, paano nila nagawa? Lumampas na sa hangganan ang una at pangatlong sangay ngayon. Nung nabubuhay pa ang amo, may takot pa sila. Ngunit ngayon, hindi kaya ng pangalawang binata. Si Miss Shui naman ay bata pa, kaya nagwawala sila. Steward Gao, ipahayag mo na ipagpapaliban ang libing sa 3 araw pa. Bukas, magpupulong ako bilang pangunahing shareholder ng kumpanya. Ate, huwag mo nang ituloy. Hindi makikipagtulungan ang mga direktor. Tama si Miss Chue, sa una at pangatlong sangay lang sila nakikinig ngayon. Huwag kang mabahala, iparating mo lang ang mensahe. Kung hindi sila darating, ipamimigay ko ang shares ko sa mga empleyado. Miss Ning, matagal nang gustong makuha ng una at pangatlong sangay ang shares mo. Kapag naipamahagi mo na, wala na silang magagawa. Magandang stratehiya ito. Xiao Shui, alis na tayo. Ate, saan tayo pupunta? Hahanapin natin si second brother mo. Lahat maliban kay Chaoyang, lumabas na kayo. Sino ka ba? Wala kang pakialam sa mga desisyon namin dito. Malaya kaming maglaro kung paano namin gusto. Walang pakialaman. Ang kamay ko. Putang inang babae ka. Tara na. Chowning, magaling ka sa away, pero desisyon ko kung saan ako laro, 'di ba? Pauwiin mo ako para sa libing ng matanda. Di mangyayari 'yun hangga't di mo ibibigay ang equity mo. Hindi kita bibigyan ng equity. Isipin mo kung bakit sa akin ibinigay ni Papa lahat ng ito. Kasi bulag siya. Dahil wala kang silbi. Paano mo nasabing wala akong silbi? Hindi lang walang silbi, sobrang wala kang kwenta. Kung hindi dahil sa iyo, bakit ganyan ang una at ikatlong sangay? Tama na. Anong karapatan mong tawagin akong walang silbi? Sige Chaoyang, labanan natin sa husay. Pumili ka ng kahit anong laban. Kapag nanalo ka, ibibigay ko sa iyo lahat ng shareholder rights. Totoo? Walang biro. Eh di magdyaryo tayo. Ate, huwag! Magaling si kuya sa dyaryo. Nakakapili siya ng puntos. Di mo siya kakayanin. Huwag kang magba-back out. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Simulan na natin.
6 na 6, pinakamataas na roll. Chow Ning, talo ka. I-transfer mo na sa akin ang equity. Ngayon, tuturuan kita. Huwag mag-asa sa hindi pa napipisa. Tigilan ang pagiging misteryoso. Mga pinakamataas kong puntos ito. Kahit magaling ka sa paghagis ng dice, pantay lang tayo sa huli. Tingnan mo mismo. Pasensya, 1 punto lang ang lamang ko sa'yo. Paano nangyari yon? Laging may mas magaling, walang imposible, natalo ka, tara na. Hindi ako babalik, may board meeting kayo bukas, 'di ba? Gusto mong maging chairman? Hindi ko gusto ang pwesto, pero dapat maging marangya ang libing ni Itay. Kaya kailangan kong kunin agad ang posisyong ito. Naghahanap ka ng kamatayan? Si Chao Zhenchan ay baliw. Leader ng Dark Temple ang kanyang pinanumpang kapatid. Kung gusto ni Chao Zhenchan, madali tayong patayin na parang langgam. Dark Temple? Takot na takot ang underground world dyan. Totoo ba yan, kuya? Oo, may mayamang heir na kinain ng Dark Temple sa kontrata. Isang gabi lang naglaho ang buong angkan nila. Hindi ako uuwi. Mabuti pa ang mamatay. Pagkasama ako kahit hari ng impyerno ay insekto lang, tara na. Kalakalan mo, huwag kang sumama sa kanya, Xiaoshui. Kung gusto niyang mamatay, pabayaan mo siya. Kung di ka aalis, papatayin kita ngayon din. Tara na. Ayoko nang bumalik, hindi na ako babalik. Kumusta? Ikaw ba si Brother Dark Lord? Oo, ako si Chao Zhenchan. Bukas sa board meeting ng Chao family, tulungan mo akong alisin ang isang tao. Sige. Chao Ning, ang yabang mo. Gusto mo pang maging chairman? Naghahanap ka ng kamatayan. Qinglong, bukas ayon sa plano, patayin agad ang magtangka. Opo, 3,000 mandirigma ay handa na. Miss Ning, umalis ka na. Galit na galit si Zhenchan. Dala niya mga pinakamahusay sa Dark Shrine. Ganon ba? Ano pang hinihintay? Tara na ngayon din, mga walang puso ang taga Dark Shrine. Xiaohui, samahan mo ako. Ate, sabay tayong umalis. Umalis? Ako ang nagpatawag ng meeting. Kung aalis ako, kawawa ang dignidad ko. Miss Ning, huwag kang matigas ang ulo. Mga mamamatay tao lang ang mga yan. Babae ka lang. Kahit marunong ka ng martial arts, parang langgam ka sa harap ng Dark Shrine. Anong kinakabahan mo? Mga walang kwenta lang ang mga yan para sa akin. Kahit ang leader nila, papaluhurin ko parang aso. Miss Ning, hindi na ito biro. Sige, kung ayaw mong umalis, ako na lang. Ayoko nang mamatay dito. Walang aalis ngayon ng walang pahintulot ko. Mga kapwa direktor, ito po ang anak sa labas ng aking pangalawang tiyuhin na matagal nang naninirahan sa labas. Mukhang maganda naman ito pero walang galang. Hindi man lang marunong bumati sa mga nakatatandang tiyuhin. Oo, nakatayo parang estatwang kahoy. Mula nang pumanaw ang dating chairman, wala sa mga anak niya ang karapat dapat magmana ng negosyo. Sa Chao Group, si Ginoong Zhenchan lang ang may kakayahang mamuno. Wala nang dapat iboto pa. Si Ginoong Zhenchan na ang pinakaangkop na chairman. Tama, suportado namin si Ginoong Zhenchan. Zhenchan ang chairman. Zhenchan ang chairman. Naalala mo pa ba ang sinabi ko kahapon? Na wala na ang tanging pagkakataon mong magbago ang kapalaran mo. Ngayon, papaniwalain kitang gusto mong mamatay, ngunit hindi mamamatay. Mabuhay, ngunit magdusa ng lubos. Ganon ba? Ano, hindi ka naniniwala? Para kang isang payaso sa paningin ko. Anong paniniwala ang aasahan mo? Matigas talaga ang ulo mo. Sige, ipapakita ko na ang kaya kong gawin. Binibining Chao Ning, may masamang balita ako sa inyo. Sabihin mo na kung may sasabihin ka. Binibining Kao, nawalan ng bisa ang kasunduang ipinagkaloob sa inyo ng chairman. Wala na kayong makukuhang shares. Ganon ba? Yan ay ipinamana ng aming ama sa kapatid ko. Anong karapatan mong kunin yan?
Dahil nang gumawa ng testamento ang chairman, kami ni Jinhu ang notaryong inanyayahan niya. Mapapatunayan kong malubha na ang sakit at hindi malinaw ang isipan ng chairman noon, kaya invalid ang testamento. Tama. Paano maging valid ang testamento ng taong sira ang ulo? Narinig nyo rin, Binibining Cow, ayon sa batas ng bansa natin, invalid ang testamento ng chairman. At buhay pa man siya, hindi naman kayo kinilala ng chairman bilang pamilya. Anak sa labas lang kayong hindi dapat ilantad. Kaya wala kayong karapatang magmana sa salita man o sa batas. Napakalupit na panloloko, wala nang takas si Binibining Ning. Imposible na nanakaw niyo ito. Anong magagawa niyo kung ninanakaw ko? Anak sa labas, narinig mo ba yan ng malinaw? Dahil may sakit sa pag-iisip ang tiyuhin ko, invalid ang paglipat niya ng share sa iyo. Wala ka ng laban dito. Hanggang dyan na lang ba ang kaya mo? Hindi, ito'y panghimagas pa lamang. Ang pangunahing putahe ay nasa huli. Dahil nagmamadali ka, uunahin kitang bigyan ng 2 ulam. Elder Liu, baliin mo ang kanyang mga kamay at paa, saka i-helicopter sa disyerto para pakanin ang mga lobo. Opo, binatang Panginoon Zhenchan. Kuya Zhenchan, nakuha mo na ang mga shares. Pakawalan mo ang ate ko. Nanunuyo ako. Kung kailangan, ibibigay ko rin ang shares ko. Papayag ka ba? Mga shares mo, kahit di mo ibigay, akin din yun balang araw. Lumabas ka. At ikaw, lahat ng shares ng pangalawang sangay ay mapapasa akin. Binatang Panginoon Zhenchan, panalo ka na. Parehong Chow ang apelyido natin. Huwag mo kaming gibain. Binigyan ko na siya ng pagkakataon. Di niya ito iningatan. Tandang gago, kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Bago pumanaw ang amo, inutusan akong iligtas ang dalaga kahit anuman. Habang nandito ako, di kayo makakapinsala sa kanya. Binibining Ning, aatrasin ko sila. Takbo ka na. Steward Gao, huwag mo na itong ipilit. Naghahanap ng kamatayan. Lolo Gao, ayos ka lang. Huwag mo akong takutin. Mga Panginoon, pasensya na. Wala akong kwenta mo, di ko kayo maipagtanggol. Kung gagapang kayong 3 palabas na tumatahol, baka bigyan pa kayo ng huling pagkakataon. Ate, lumuhod na tayo. Magdapa na tayo, kung hindi mamamatay na lang ba tayo? Huwag kang luluhod. Di luluhod? Gusto mong mamatay kasama ng matanda? Xiao Zhenchan, akala ko, iisa ang pinanggalingan natin, bakit tayo maglalaban? Pero ikaw ang may kagagawan nito. Ngayon, ipapakita ko kung sino ako talaga. Anak ka lang ng Kerida na may simpleng martial arts. Akala mo bayani ka? Sige, uunahin kitang patikimin ng pamamaraan ko. Elder Liu, basagin ang mga kamay at paa niya at palabarin mo siyang lumuhod dito. Pagulil ka. Putang ina, mamatay ka. Huwag. Binibining Ning. Maingay. Nagagawa mong ibahin ang anyo mo sa mahalagang enerhiya. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Saan ba nanggaling ang demonyong babaeng ito? Ate, ang galing mo talaga. Miss Ning, napakagaling naman. Nung una kong pagbalik, usapang kapangyarihan ang pinagmamalaki ninyo, negosyo lang pala. Kung ganito ang laban, kaya ko to. Gaga, wag kang mayabang. Akala mo nanalo ka na. Apating demonyo, hulihin siya. Opo. Ate, Habang nandito ako, kahit bumagsak ang langit, ligtas tayo. Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit. Hindi mo ba sinabing gusto mo tayong magkakapatid na lumuhod sa'yo? Pinapatay mo na ako, 'di ba? Hindi ba kita binalaan nung unang pagkikita natin na wag mo akong gagalitin? Miss Xue, mainam na kausapin mo ang ate mo agad. Maraming nakakatingin. Kung papatayin niya si Young Master Zhenchan, hindi rin siya makakaiwas sa batas. tama si ate. Hindi tayo pwedeng pumatay. Muntik ko nang makalimutan ng hayop na tulad mo. Labag sa batas ang ginagawa mo? Ngayon mo naalala na abogado ka. Ngayon mo naiintindihan ang batas. Bakit kanina hindi ka imik?
Miss Ning, malalang parusa ang kapalit ng ginagawa mo. Tama si Butler Gao. Muntik ko nang makalimutang nasa bansa tayo. Chow Ning, putang ina mo, paano mo tayo itrato ng ganyan? Butler Gao, nakita mo ba yun? Ganyang aso kakagat ulit pag pinalya. Mas mabuting patayin na. Puta, pakawalan mo si Young Master Gentian ngayon din. Alam mo bang kapatid sa dugo ni Lord Anwang si Young Master Gentian? Kung papatayin mo siya ngayon, kayong magkakapatid ay mamamatay ng napakasakit. Tangang babae, narinig mo? Pakawalan mo siya agad. Totoo siyang kapatid ni Lord Anwang. Pag namatay siya, madadamay tayong lahat. Gago, sa'yo ako nagsasalita. Pakawalan mo siya. Hinampas mo na naman ako. Chao Yang, nung papapatayin tayo ni Cao Zhenchan kanina, wala kang imik. Ngayon bigla kang naging matapang, huwag mong isipin na dahil ate ako, magwawala ka na. Umalma ka pa, papatayin kita at simula ngayon tawagin mo akong ate ng may respeto. Pasalamat ka magkadugo tayo kaya mo ako matawag na ate. Alam mo ba ilang tao ang yumuyo ko sa akin? Nagsusumamulang ng tingin ko. Anong gusto mo? Nakatawag na ako kay Dark King. Pagdating niya, wala ka... Sabi ko na, sino ba yung Dark King? Pagdating niya, luluhod din yan. Hambog, puta ka, ang lakas mong laitin si Dark King. Gusto mong mamatay. 3 beses mo akong tinawag na puta. Bawat tawag babaling kong braso mo. 3 beses ka, 2 braso at 1 binti. Ulitin mo, mawawala pa yung isa. Pag 5 beses niya raw sabihin, ano mangyayari? Subukan niya, malalaman niya. Sino tinatakot mo? Akala mo dahil magaling ka, kakayanin mo ang Dark Temple. Merong 8 Grandmaster ang Dark Temple. At si Dark King ay nasa Divine Realm. Sino ka ba? Uulitin ko, kahit dumating si Dark King, luluhod siya sa akin. Sino ang may kapal ng mukhang magpapaluhod sa akin? Naku, talagang wala na tayong pag-asa ngayon. Chow Ning, wala ka ng takas. Nandito na ang kuya ko at walang makakapigil sa kanya. Ate, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, hindi babagsak ang langit. Mabuhay po si Lord Anwang. Maari kayong tumayo. Kuya, itong babae, nagwawala lang siya. Sabi niya kahit dumating ka, luluhod ka sa kanya. At tinanong pa, sino ka ba? Naghahanap ka ng kamatayan. Lumabas ka. May kakayahan ka palang babae. Subukan mo. Luhod ka at dilaan sapatos ko, baka buhayin kita. Pwede kitang gawing kerida. Akala mo ba ang konting talento mo ay kalaban ng Dark Temple? Ang yabang nitong bruhang ito. Dapat turuan ng leksyon. Luluhod ka ba o hindi? Dilat ang mga mata at alamin mo kung sino ako. Kahit sino pa siya. Pati Heavenly Emperor pagulungin ko. Pinuno Chifeng. Naku naman, ang lakas ng loob mo. Pagluhod, pagdila ng sapatos at pagiging kerida mo, pakapal naman ng muka. Ngayon ko lang nakita ang tunay mong galing. Mali ang hinala ko sa'yo noon. Kuya, ano bang sinasabi mo? Si Panginoong Chifeng, tiyak nagkakamali ka. Anak lang yan sa labas ng angkan natin. Bakit takot kayo? Dakpin nyo. Putang ina mo, sisirain mo ako. Panginoon, nagkakamali po ako. Pakiusap, wag po ninyo akong patayin. Liligtas kita, mukhang hindi mo pa ako kilala. Panginoong Anwang, ano po yung ginagawa nyo? Lumuhod kayong lahat ngayon din. Sino ba talaga si Binibining Ning? Paano siya naging makapangyarihan? Totoo pala ang kayabangan ng babaeng yun. Panginoong Anwang, matagal na akong hindi nagagalit. Alam mo ba ang mangyayari? Panginoon, nagkakamali po ako. Ako po'y nagmamakaawa. Si Liu Sheng na tauhan mo, 3 beses akong tinawag na puta. Nako, babaliin ko ang 2 braso at 1 binti niya. Alam mo na ang dapat gawin? Opo, gagawin ko po kaagad. Panginoon, ililigtas mo ba ako kapag ginawa ko to?
Umalis kayong lahat dito. Salamat Pinuno Chifeng, tara na. Ano ang gusto mo? Ano sa palagay mo? Kahit gaano kalakas ang backer mo, alam kong di ka papatay dito sa bansa. Kaya mo pinapunta si Lord Anwang kay Lucien kanina. Pag may krimen ka dito, wala ka ng panahon sa mga kapatid mo. Tama ba ako? Mga tulad mo madumi ang kamay sa ibang bansa. Kapag nagka-problema ka dito, walang katapusan. Kaya di mo ako papatayin. Ate, ito ay... Kakaiba ang pag-iisip mo. Naisip ko, di pa lumalayo si Lord Anwang. Lord Anwang, bumalik ka. Anong ibig mong sabihin? Tama ka sa isang bagay. Ayoko ng dugo sa kamay ko dito. Pero maraming paraan para mawala ang tulad mo. Pinuno Chifeng, di mo ba ako ipapatawad? Ito. Huwag kang mag-alala, di kita papatayin. Pero yung kapatid mong mayabang, ayoko na siyang makita. Alam mo na ang gagawin. Opo. Kuya, ano ginagawa mo? Magkadugo tayo. Sana okay lang kung di mo sinabi yon. Sinira mo ako, mamatay ka. Tigil. Tumigil ka. Panginoong Dilim, ang lakas ng loob mo. Patayin ang miyembro ng Angkan Chao. Paano umabot sa rurok ng banal na dako ang lakas mo? Imposible yan. Ang binata kong amo ay haring mandirigma na ng palasyo ng Dragon King. Ang templong dilim, kayang-kaya naming wasakin. Nagpapakumbaba akong sumasamba sa Haring Mandirigma. Nakikisamba kami sa Haring Mandirigma. Si Jikang Tian ay talagang kahanga-hanga. Bago mag-4 na po, umabot na sa makalangit na antas ang kanyang lakas at siya pa ay Haring Mandirigma ng palasyo. Walang hanggan ang kanyang magiging tagumpay. Tama, sa paggalingan ni Jikang Tian, tiyak na aangat ang Grupo Kiao. Ang pwesto ng chairman ng Grupo Chao ay para lang kay Jikang Tian. Si Jikang Tian lang, dapat si Jikang Tian. Ang palasyo ng Dragon King ay nasa ilalim ng impyerno. Napakalakas na puwersa ito. Sino mag-aakalang magiging haring mandirigma si Jikang Tian mula sa pangunahing angkan? Ang lakas ng loob ninyong apihin ako. Kuya, ito ang anak sa labas ni Uncle na nabuhay sa ibang bansa. Pero may connection siya. Kanina lang, tinawag siyang Leader Scarlet Phoenix ng Panginoong Dilim. Scarlet Phoenix? Mukhang may tunay na dragon din ang pamilya ni Uncle. Sino mag-aakalang ikaw pala ang Leader Scarlet Phoenix na kinatatakutan ng buong mundo? Ang lakas ni ate. Sino mag-aakalang may haring mandirigma din ang pamilya ni Lolo? Scarlet Phoenix, alam kong malakas ka, pero nasa ating bansa tayo. Kung magwawala ka, pwede kang arestuhin ng palasyo ng legal. Kahit na kayang-kaya mo lahat, wala kang takas sa kamatayan. Chao Ning, nakikita mo ba? Nakatalaga ka sa ilalim ng aking kontrol. Nandito si Kuya Kang Tian, kung gagamit ka ng illegal na paraan, huli ka. Kung susunod ka sa batas, ipa-freeze namin ang mana ni Second Uncle sa account. Kayo'y walang iba kundi mga magnanakaw. Kuya Kang Tian, lahat tayo'y dugong Chao, parehong pamilya. Kanina pinaluhod kami ni Chao Jianchan. Bakit hindi kayo lumabas noon? Kung uulit ka ng kalokohan, babanatan ko ang bibig mo. Ulitin mong takutin ang kapatid ko, ako ang uuna sa'yo. Kuya, paulit-ulit akong sinaktan nitong babae. E di gantihan mo. Chao Kang Tian, nandito ka pala buong oras. Noong malakas si Chao Jianchan, wala kayo. Ngayong bagsak na, saka kayo lalabas. Akala nyo madali kaming apihin? Maliwanag ang katotohanan, si Second Uncle ay baliw ng gumawa ng testamento. At dahil hindi ka naman nagbalik loob sa pamilya, wala kang karapatan mana. Kaya wala kang karapatang dumalo sa board meeting. Sobrang lakas na ng loob nyo. Lumabas ka na, hindi ka welcome sa board meeting ng pamilyang Chao. Narinig mo, bilisan mong lumabas. Paglilin lang na ang baon nyo dahil hindi kayo makaisa, kahit anong laban pa yan, sasabak ako hanggang dulo. Sun Zhengqi, Liu Jinhu, last chance nyo. Nasa tamang pag-iisip ba ang ama ko ng magtestamento? Huwag kayong matakot, kayong dalawa. Nandito si Kuya, walang mga api sa inyo. Talagang nalilito si Director Kiao nang gumawa siya ng testamento. Malinis ang aking konsensya sa buong buhay ko at kahit anong bantay di ako magbabago ng salita. Tama yan. Zhu Xuanru. May operasyon ang Bureau ng Divine Investigation, mga tao, umurong. May operasyon ang Bureau ng Divine Investigation, pakikipagtulungan ng lahat. Sunway, magsalita ka na.
Walang utang na loob na anak, bakit ka nandito? Naibigay ko na ang audio recording at bank card kay Kapitan Ju. Nag-record ka rin? Walang hiya kang anak, papatayin mo ako. Zhao Yuju, ikaw naman ang magsalita. Naibigay mo rin ba ang card na binigay ko? Wala akong magawa. May sumusunod daw sa anak namin sa ibang bansa. Kapitan Ju, si Sun Zhengqi at Liu Jinhu ay nagpanggap sa ebidensya at malaking halaga ang sangkot. Anong parusa ang nararapat? Pati si Chao Zhenjian. Ayon sa Artikulo 3-8 ng Batas Penal, 10 taon na pagkabilanggo ang parusa. Si Xiao Zhenjian ay naglagay ng gipit sa hustisya at may kinalaman sa maraming pagpatay. Ngayon kamatayan ang kanyang kapalit. Kuya, iligtas mo ako, kuya. Ililigtas ka, kompleto na ang ebidensya. Pag iniligtas ka niya, kalaban na siya ng batas. Habang mas nakikialam siya, lalo kang mamamatay. Sigurado ka? Subukan mong gawin. Kapitan Ju, tututulan mo ba ang palasyo ng Dragon King? Panginoong Diyos ng digmaan, anong klaseng pananalita yan? Laging sumusunod sa batas ang banal na kawaning tagapagpatupad. Ito ang aming tungkulin at misyon. Hindi ko kailanman nilayon natutulan ang palasyo. Bakit naman? Gusto mo bang protektahan ng kriminal? Ikaw. Kung ganoon nga, isusumbong ko ito sa direktor at sa Panginoon ng palasyo ng Dragon King. Sige Joshua, maalala kita. Dakpin sina Liu Jinhu, Sun Zhengqi at Chao Zhenjian. Walang utang na loob, nasira ako dahil sa'yo. Tay, wala akong magawa. Pag hindi ko binigay ebidensya, papatayin nila ako. Joshua, narinig mo, ginagawa ng masama si Sunway ni Gao Ning. Sunway, siya ba ang babaeng nanakot sa'yo? Ngayon ko lang siya nakita. Narinig mo? Unang pagkikita ni na Sunway at Miss Xiao. Kung may ebidensya kayo, isumbong nyo sa bureyo ng banal na pagpapatupad at tiyak na aaksyonan namin ayon sa batas. Joshua, wag mong subukang mahuli sa kamay ko. Diyos ng digmaan, magkikita pa tayo, dalhin nyo sila. Kuya, tulungan mo ako, kuya! Attorney Yang, valid ba ang equity na iniwan ng tatay ko? Oo, valid yan. May karapatan ba akong magdaos ng board meeting? Oo, karapat-dapat ka. Maligayang pagdating sa board meeting ng Chaoshi Group. Ayon kay Miss Gao Ning, paiikliin natin ang proseso. Magsimula na tayo sa pagboto ng chairman. Wala nang palabok. Ako ang magiging chairman. Sino ang sang-ayon at laban? Chao Ning, saan mo nakuha ang kapal ng mukha mo? Akala mo nasa ibang bansa ka pa? Chao Kang Tian, makinig kang mabuti. Ako lang ang karapat-dapat sa pwestong ito. Sino ang mayabang na nag-aangkin ng pwesto sa Xiaoxi Group? Kumusta Panginoong unang Ginoo? Kumusta Panginoong pangatlong Ginoo? Panginoong unang Ginoo, Panginoong pangatlong Ginoo. Tiyo unang Ginoo, Tiyo pangatlong Ginoo. Chao Ning, wala ka bang paggalang sa mga nakatatanda? Ang aking ama at Tiyo pangatlo ang iyong pinakamalapit na kamag-anak ni hindi mo man lang sila marespeto sa simpleng pagbati. Mga tangang matatanda bang iyan? Karapat-dapat ba sila dyan? Ikaw? Ate, Diyos ko, ang tapang ng babaeng ito. Wala na ba siyang dignidad? May nasabi ba akong mali? Patay na ang aking ama, ngunit walang dumalaw sa kanyang lamay. Bilang kanyang kapatid, bakit hindi kayo nagpakita ng paggalang? O baka may ginawa ang aking ama sa inyo nung buhay siya? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Sinasabi kong mas masahol pa kayo sa hayop. Chao Ning, naghahanap ka ng kamatayan. Naghahanap ng kamatayan? Gusto mo bang ipadala ang 10 digmaang Diyos ng Palasyo ng Dragon at 100,000 gwardya? Ikaw? Putang ina, ano ba ang sinasabi mo? Ano bang sinasabi ko? Sinasabi ko lang ang katotohanan. Nandito lahat ng direktor, alam nila ang mga karumal-dumal ninyong ginawa. Noong bata pa kayo, mga magsasaka lang kayo sa probinsya. Ang aking ama ang nagtayo ng Chaoshi Group na ating pinagyayaman ngayon. Tiyo unang Ginoo at Tiyo pangatlo, nang yumaman ang aking ama, tinulungan niya kayo. Binigyan niya kayo ng kotse, bahay at share sa kumpanya. Hindi ba siya naging mabuti sa inyo? Ngunit ano naman ang ginawa ninyo para sa kanya? Ang ama ko'y naging mabuti sa'yo, ngunit ano ang naging ganti mo? Nang siya'y may sakit, nag-ipon ka ng kakampi para supilin ang mga tutol sa'yo. Nang siya'y pumanaw, ipinagbawal mo pa ang pagdalaw ng kanyang mga kamag-anak. Kung hindi kayo hayop, ano kayo? Kahit aso'y nagiging masunurin sa amo, kayo ba? Mas masahol pa kayo sa hayop. Kay Lupit, punitin ang kanyang bibig.
Lumabas ka. Sugod. Chow Kang Tian, dahil di ka makapanalo sa salita, pamimilit na ba? Walang galang sa matatanda, ngayon di tuturuan kita ng leksyon. Kuya Kang Tian, sasamahan mo pa ng maraming tao ang pagharap sa kanya? Kuya Kang Tian, ikaw ang War God ng Dragon King Palace. Ngayon pa, ipapadala mo ang Dragon Guards laban sa ate ko. Hindi ba labis? Young Master Kang Tian, kailangan ba ito sa pamilya? Nagbubulaan ang putang ito, nararapat sa suntok. Kung gusto niyong pakawalan siya, dapat siyang lumuhod at humingi ng tawad. Ikaw? Ano sinabi mo? Di ko narinig. Kapal mo, ulitin mo. Ikaw! Chao Ning, ang kapal ng mukha mo. Pinagsaktan mo ang Dragon Guards ng Dragon King Palace ko. Alam mo ba ang ginawa mo? Dahil dito maaari kitang arestuhin. Sige, arestuhin mo ako. Ngayon makikita natin sino ang tunay na may hawak ng Dragon King Palace. Mukhang malapit si Chifeng sa kagawaran ng banal na pagpapatupad. May connection din kaya siya sa palasyo ng Dragon King. Kung magkagulo pa dahil sa maliit na bagay na to at malaman ng tagapamahala, baka ako pa ang masisi nito. Ano, natatakot ka bang may kinalaman din ako sa palasyo? Kung tama ka, halika't arestuhin mo ako. Chao Ning, tignan natin kung kasinhusay ng dila mo ang iyong kakayahan. Ang dila ko'y walang laban sa aking kamao. Sugod. Wasakin mo na. Pasalamat ka, Chow, ang apelido mo. Kung hindi, patay ka na sana ngayon. Tagapamahalang Chifeng, tunay ngang magaling ang iyong mga teknik. Pero lumampas ka na sa hangganan ko. Handa ka na. Ikaw na walang utang na loob, nangahas kang banggitin ang hangganan sa akin? Ikaw? Umalis ka sa harap ko! Ngayong araw, ako ang magiging tagapangulo ng Qiaoshi Group. Sino ang sang-ayon at sino ang tututol? Batang hamog, ano ang karapatan mong maging tagapangulo ng Qiaoshi Group? Dahil itinatag ng aking ama ng mag-isa ang Qiaoshi Group. Dahil sa aming pagtutulungan kaya umunlad ang Qiaoshi Group. Ikaw na anak sa labas, akala mo makakapagtagapangulo ka rin? Ibig sabihin tututol ka? Tama, tututol ako. Sa ngayon, ang karapat-dapat na tagapangulo ay ang aking kuya, si Qiao Yunfeng. Suportado ko si kuya bilang tagapangulo. Suportahan natin si Master First bilang tagapangulo. Suportahan si Master First bilang tagapangulo. Ikaw? Batang hamog, nakikita mo ba ito? Naroon ang puso ng mga tao. Umalis ka na agad. Ngayon, kumuha ka na lang ng dividend taon-taon. Huwag kang makialam sa negosyo ng kumpanya. Tama, umalis ka na. Wala kang alam, gustong maging tagapangulo. Isa kang baliw na babae. Lumabas ka. Tumahimik ka. Huwag kayong magmadali at huwag sabay-sabay tumutol. Kapag sinimulan kong linisin ang basura na ito, baka di ko malaman sino uunahin. Ikaw ang unang tumutol, hindi ba? Tama, ano, gagamit ka ng dahas. Ayos yan. Zhu Xuanwu. Ayon sa batas, ang Divine Enforcement Bureau ang humahawak sa kaso. Lahat ng walang kinalaman, umurong agad. Bakit nandito na naman siya? 24 na oras ba talagang alipin nitong anak sa labas? Binibining Chow, kamusta? Zhu Xuanwu, pribadong ahensya mo ba si Chao Ning? Sunod ka ng sunod sa kanya. Wala kang respeto sa batas. Panginoong Diyos ng digmaan, mamamayan po siya ng siya. May ebidensya siya laban sa kriminal kaya nararapat kaming pumunta. Kung may ebidensya rin kayo, handa rin kaming maglingkod. Ikaw? Tito, alam mo ba kung bakit nandito si Kapitan Zhu? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig ko? Huling hantungan na ng anak mo sa ilalim ng batas. Siguro nag-iisa siya at gustong may kasama. Nanggugulo ka ba sa akin? Nanggugulo? Tanungin mo ang sarili mo, malinis ba talaga ang konsensya mo? Hinding-hindi ako nagkasala. Lagi akong nasa tama. Huwag kang magkalat ng kasinungalingan. Malinis pala ang konsensya mo. Matapang ka talaga, Qiao, parang pader ang mukha mo. Magandang araw po, leader. Lahat tayo. Ang galing talaga ni ate. Naku po. Akala ko basta-basta lang siya, plano pala ng plano ang babaeng ito. Hunyo ito, 2017.
Ginahasa mo si Lindsay na yata po anyos. Pagkatapos, nagpakamatay siya at pinaabuloy mo ang bangkay. Ikaw, matanda ka na't hayop ka pa rin. Tao ka pa ba? Nagsasabi ka ng kalokohan, pinagkakalat mo ang kasinungalingan. Siya ang naninira sa akin. Isasakdal kita sa paninirang puri. Ate, totoo bang gumawa ng ganoong kabangis si Tio? Isa pa lang ito sa kanyang mga kagaguhan. Akala mo ba perpekto ang ginawa mo? Pasensya na, nasa akin na ang taong pinadala mong magtago ng ebidensya at inamin niya lahat ng krimen mo. Isa pa, Tumigil ka. Huwag kang gagalaw. noong 2018, nagtipid sa materyales ang konstruksyon sa Yunnan na nagdulot ng aksidente. Pinapatay mo ang dalawang saksi. Isa sa mga krimen mong ito sapat para mabulagay ka habang buhay. Tao arestuhin si Chow Yun-hui. Sandali lang. Ano ba ito? Dakilang mandirigma. Sasakloban mo ba si Chow Yun-hui? Kung ganon, ibubulong ko ito ng buong buo sa direktor. Tingnan natin kung makakalusot ang palasyo ng Dragon King. Kuya, sagipin mo ako. Kang Tian, tulungan mo ako. Tol, bakit ka nagpakabobo? Talagang pambihira si Miss Ning. Sino pang sumalungat sa pagiging direktor ko? Pakiitaas ang kamay. Kung tama ang alala ko, ikaw yon, di ba, Cho Ouyang? Hindi ako. Buong buo ang suporta ko kay Miss Ning bilang chairperson. Ako si Ouyang Yuan. Sino mang kalabanin si Miss Ning ay kalaban ko. Tio Ouyang, huwag kang matakot. Basta malinis ang konsensya mo at matuwid ang pamumuhay mo, bakit ka matatakot sa Bureau ng Batas? Miss Ning, hindi takot kundi paghanga ang nararamdaman ko sa inyo. Ang Chow Group ay itinatag ng inyong ama ng sariling kamay. Walang ibang karapat-dapat sa posisyon ng chairman kundi kayo. Oo, si Miss Ning lang ang karapat-dapat maging chairman. Sinusuportahan ko si Miss Ning bilang chairman. Suportahan si Miss Ning bilang chairman. Mabuhay si Miss Ning. Tayo'y magpakatahimik. Ano ang masasabi mo? Suporta ba o tutol ang iyong posisyon? Huwag kang matakot. Ang anak mo'y Diyos ng digmaan sa Dragon King Palace. Kahit di niya maprotektahan ang third branch, baka kayo pa niya. Chowning, kanino ka nagbabanta? Bakit mo ito tinuturing na banta? Kung matino ang ama mo, ano ang dapat katakutan? Kung wala kang kasalanan, wala kang dapat pangambahan. Wala ka nang kailangang sabihin pa. Ikaw na ang maging chairman. Tatay? Sa inyong tiwala, tatanggapin ko ang posisyon. Tagapagsalita, i-anunsyo mo na ang resulta. Opo. Attorney Yang, dagdag pa. Miss, anong mga utos? Asikasuhin mo ang lahat ng dokumento para sa aking pag-upo bilang chairman. I-freeze ang shares ng third branch sa company account, gamiting year-end bonus ng empleyado ang dividends. Opo. Pagkatapos, magtungo ka sa Divine Enforcement Bureau at aminin ang mga kasalanan mo. Ayaw mo ba? Hindi po. Gagawin ko. Sa lahat, magdadalaos ako ng libing para sa aking ama sa makalawa. Kayo'y malugod na inaanyayahan kung ayaw ninyo, hindi ko kayo pipilitin. Tara na. Ate, may mensahe si tatay na para sa'yo pero hindi niya nasabi. Sabi niya, pag nagkita tayo sabihin ko agad. Anong lakay, Ara? Sinabi ni Papa na sila ni Mama mo ay magkasintahan noong bata pa sila. Nagpanata silang magpakasal ng palihim. Nang mga panahong iyon, buntis na si Mama mo. Nang naghahanda na silang ikasal, nasalanta ng landslide si Tita habang papunta rito. Noon ay iniulat ng lahat ng balita na namatay na si Tita. Labis na nahapis si Papa at naging malungkot ng 3 taon. Sa loob ng 3 taong iyon, si Mama ko ang laging nag-aalaga kay Papa. Kaya napangasawa ni Papa si Mama. Nang maglaon, ipinanganak si Kuya. Bakit kailan may hindi ito nabanggit ni Mama? Naisana nilang sabihin sa'yo kapag mas matanda ka na. Pero tulad ng alam mo, natamaan sa ulo si Tita sa landslide at magulo na ang kanyang alaala mula noon. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi hinanap ni Tita si Papa dahil nagkaroon siya ng amnesia sa panahong iyon. Totoo nga na malimit malabo ang isip ni Mama. Noon pa man ay gusto na sana ni Papa itong sabihin pero umalis ka na sa ating tahanan. Sa mga nagdaang taon, tuwing banggitin ka niya ay lumuluha siya. Aniya, nag-aalala siyang baka hindi ka mabuhay ng maayos at maapi sa labas. Ako, Ate, maaari bang tigilan mo na ang pagtanim kay Papa?
Talagang napakabuti niyang tao. Sa lahat ng panahong ito, namumuhay siya sa pagsisisi. Sinabi niyang nais lamang niyang maging masaya si mama mo at tayong lahat. Ngunit sa huli, nasaktan niya tayong lahat. Patawarin mo ako, Ning. Patawarin mo ako. Tatay, bakit ka umiiyak? Okay lang, huwag ka nang umiyak. Hindi ako galit sa'yo. Ning. Papa, patawarin mo ako. Alam kong nag-aalala ka pa rin kina Shu at Yang. Huwag kang mag-alala. Pangako ko sa'yo, aalagaan ko silang mabuti. Papa, hindi ka patay? Aning, huwag kang malungkot. Mula ngayon, basta't masaya ka, kontento na si Papa. Papa, 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 dumating ka talaga kanina, 'di ba? Kung dumating ka talaga, patayin mo ang kandila, paalam mo sa akin, ha? Papa, pangako, mamumuhay akong masaya. Ate, masayang-masaya nga ang libing ni Papa. Halos lahat ng tanyag sa Qingzhou dumating. Salamat sa iyo ito. Huling parangal lang ito. Wala na akong magagawa para kay Papa sa ganitong sitwasyon. Ate, huwag mong sabihin yan. Kung buhay pa si Papa, siguradong gusto niyang masaya ka. Pagod na pagod ako. Matutulog muna ako ng 3 araw. Kuya, bakit mo inimbitahan si Long Fei na bulok na tagapagmana? Wala siyang ibang maganda kundi maging anak ng Palace Master. Pero yun pa lang, lampas na siya sa lahat. Chow Kang Tian, nasan yung babaeng sinasabi mo? Pag hindi siya katulad ng sinabi mo, hindi kita palalampasin. Huwag kang magmadali. Sige, maupo ka muna. Bilis, may pag-uusapan pa ba tayo? Binibini, ano sa palagay mo sa dalawang magkapatid na ito? Magaganda, nasaan sila? Dalhin mo na ako sa kanila. Itong bagay na ito, medyo komplikado. Komplikado? Kalokohan. Huwag mo kong sabihan ng komplikado. Dalhin mo na ako sa kanila. Gusto kong makipagkaibigan sa kanila. Mga pinsan ko ang dalawang magkapatid na ito. Kang Tian, mas mainam pa ito. Mas lalapit pa ang ating mga pamilya. Kang Tian, kapag inayos mo ito, siguradong marami kang makukuhang benepisyo. Sige, binibini, ang magagawa ko lang ay anyayahan sila. Kung maibigan mo sila o ano paman, hindi ko masisiguro. Binibini, sino una, ang ate o ang bunso? Kailangan bang pumili? Parehong gusto ko. Isa-isa muna. Sige, unahin natin ang ate. Mukhang masigla. Maganda rin ang bunso. Isang sophisticated, isang inosente. Kang Tian, magaling ang ginawa mo. Hayan, papuntahin kita kay Cao Ning, ang babaeng leon. Pagdating ng panahon, maglalaban ang Dragon King Palace at siya. At may mapapanood tayong palabas. Ate Ning. Hindi mo na kailangang magsalita. Sa pagtawag mo pa lang sa akin, kahit paa ang gumamit, alam kong may masama kang balak. Ate Ning, nagkakamali ka. Nais lang kitang ilibre ng pagkain. Mas mabuting magkaayos na tayo. Bigyan mo naman ako ng mukha, ano? Wala kang mukha sa akin. Ate Ning, hindi naman ganyan. Hindi ka naman forever sa Qingzhou, di ba? Kapag nagkaayos tayo, mabuti rin para kay Xiao Shui at Xiao Yang. Sige, ipadala mo sa akin ang lokasyon. Ate Ning, maupo po kayo. Sino ito?
Si Longfei po, anak ng aming Palace Master. Bihirang-bihira po kayo, kaya humanga siya. Espesyal niyang hiningi na ipakilala ko kayo. Ate Ning, anong gusto mong kainin? Libre ko. Hindi na salamat, marami akong trabaho, diretsuhin na natin. Ate Ning, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hindi kita type. Kahit anong gawin mo, hindi ako papayag. Chow Kang Tian, ito ba ang gustong mangyari mo? Ate Ning, Ginamit ka ni Chow Kang Tian. Alam niyang tatanggihan kita, pero sigurado akong hindi ka madaling susuko. Huwag mo akong guluhin, baka ikaw ang magsisi sa huli. Sa akin ang bayad nito, paalam. ang tagal kong naghintay ng ganitong kagandahang babae. Gagawin kong magdamag siya sa kama ko. May reklamo ka? Wala po, binibini. Gusto ko lang sanang magpakilala pero nagkalinawan. Kasalanan ko to. Maghanap na lang tayo ng iba. Huwag kang makialam dito. Alam kong ganito ang mangyayari. Magkakaroon ng magandang palabas. Talagang humahanap ka ng kamatayan. Boss, papasok na ang mga tauhan ni Longfei. Pipigilin ba natin? Utos mo lang, babaliwat puksain namin sila agad. Huwag, gamitin natin ang plano nila sa kanila. Opo. Isalarawan ang lakas ng katawan. Huwag maingay, sasama ako sa'yo. Pag nagising mga kapatid ko, siguradong mamamatay kayong lahat. Narito ka na. Gising? Ayos lang. Mas masaya kung gising ka. Lumabas ka. Ate Ning, wala kang katulad sa lahat ng babaeng nakilala ko. Talaga? Oo, ang tapang mong ugali ang kinaiingitan ko. Ganyan ka dapat mamaya, pati sa kama, huwag magpapatalo. Ang tapang mo, gusto ko yan. Sayang at walang ako latigo. Mas masaya sana. Dahan-dahan, masisira mo ka ako. Pag ganyan lagi, hindi na biro. Away na to. Putang ina, hindi ka marunong umintindi. Ikaw. Sapat na ba ang romansa? Ikaw. Alam kong selosa ka at hindi bibitaw, pero tauhan ka lang ni Chow Kang Tian. Akala ko hindi ka ganito katanga. Putang ina, hindi to tapos. Halika. Anong gusto mo? Lumayo ka sa akin. Tatay ko ang puno ng Dragon Palace. Tulong, saklolo, tulong. Nasaan si Chaoyang? Binata pangalawang Gino. Siya'y umalis. Nagliwaliw na naman? Ganyan ang ugali. Sisihin pa ang ama sa hindi pag-iwan ng shares. Kahit iwan sana ni Itay, kaya't kayang pangalagaan? Ate, di pwedeng ganito si kuya. Kailangan natin siyang tulungan. Huwag kang mag-alala, wala lang akong oras sa kanya ngayon. Kapag nakaluwag na, aayusin ko talaga siya. Wala pang salbaheng di ko na ituwid. Nakakaginhawa naman. Ang ganda ng panahon, biglang umihip ang hangin. Gusto ng puno ng katahimikan, ayaw tumigil ng hangin. Ang dapat dumating, malapit nang sumapit. Mabuti pang maagang dumating ang gulo para mas maaga ring masolusyonan. Chowning, ang lakas ng loob mo. Pumatay ka pa ng kaisa-isang anak ng punong palasyo. Ate, ito.
Huwag kang mabahala, sumusunod sa plano ang lahat. Chowning, ito ang bugtong na anak ng punong palasyo. Walang pusong pumatay sa kanya. Ate, ano ang nangyayari dito? Imposible, hindi kailan mapapatay si Miss Ning. Hindi papatay ng sino man. Akala mo ba mainhin na dalaga siya, katawa-tawa? Huwag mong kalimutan, siya ang Red Phoenix Commander na kinatatakutan ng lahat, ni hindi mabilang ang nasawi sa kanyang kamay. Commander Red Phoenix, wala kaming pakialam sa ginawa mo sa ibang bansa. Pero ngayong nakauwi ka, pinatay mo ang anak ng Palace Master. Hindi namin ito palalampasin. Red Phoenix, huwag kang lumaban ng walang saysay. Sumuko ka na. Kung hindi, isusugod namin ang lahat ng eksperto at gwardiya ng Dragon Palace. Chowning, kahit gaano ka kakapangyarihan, kakayanin mo ba ang 100,000 gwardiya? Kaya mo bang gibain ng buong Dragon Palace? Sundin ang utos ko. Opo. Opo. Kapag umaksyon si Chowning, agad na putukan. Huwag pansinin ng iba, walang awasan. Ito, Young Master Kang Tian, ano ba talaga ang balak mo? Tumahimik ka, matanda. Ikaw, Steward Go, ako na ang bahala dito. pero Miss Ning, Chow Kang Tian, sigurado ka ba sa desisyon mo? Hindi ko naman gustong gawin ito. Ikaw ang pumatay sa nag-iisang anak ng Palace Master, Chowning, wala ka ng pag-asa. Hindi ko naman gustong gawin ito pero may pinatay ka. Ang pinatay mo ay bugtong na anak ng aming leader. Wala kang takas. Sasabihin mong ako ang pumatay, may ebidensya ka ba? Ebidensya? Gusto mo ng ebidensya? Ang footage dito ay nagpapatunay na ikaw lang ang pumunta sa villa ng Young Master ng gabing iyon. Heto ang ebidensya, ang sandatang pumatay sa Young Master. Nangangahas ka bang magpadaktiloskopya? Red Phoenix, tumigil ka na sa kalokohan. Una, sumama ka muna sa amin. Masusi naming imbestigahan pagdating natin. Hanggang sa oras na yon, makikipagtulungan ka. Kung hindi, Kung hindi ano? kung hindi, papatayin ka namin dito mismo. Akala mo ba kayang patayin ng mga tulad ninyo ang isang katulad ko? Red Phoenix, naghihimagsik ka na ba ng hayagan? Sa tingin mo ba'y hindi ka kayang parusahan ng batas? Chow Kang Tian, alam mo kung sino ang tunay na pumatay. Binibigyan kita ng pagkakataon. Aminin mo ang kasalanan mo ng tapat. Nanggugulo ka ba sa akin? Hindi pangamba ito, isang babala. Chowning, ano ba? Wala ka ng tatakbuhan kaya tumigil ka na sa pagpapanggap. Talaga? Wala akong oras sa kalokohan mo. Huliin si Chowning. Opo. Chowning, pag nahuli ka na namin, pugutan kita ng litid. Mula noon, kahit buhay ka pa'y parang tigring walang ngipin na. Tigil! Walang may lakas ng loob na magpasikat. Hindi ito papayagan ng aking banal na kawanihan. Grabe na ito. Sa liwanag ng araw, ano ba ang balak ng inyong palasyo ng dragon? Ju Xuanwu, ikaw na naman, talagang sunod-sunuran ka kay Chowning. Ang kapal mo manghamak sa akin. Ano naman kung hamakin kita, may mali ba ako? May opisyal na kaso ako ngayon at ako ang representante ng banal na kawanihan. Ang panghahamak mo ay labag sa Artikulo 37 ng ating mga patakaran. May karapatan akong dalhin kayo para imbestigahan. Ang yabang mo. Kapitan Ju, hindi takot ang palasyo sa inyong kawanihan. Huwag kang magbanta ng mga opisyal na salita. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Kapitan Ju, nandito kami dahil pinatay ni Chowning ang aming batang Panginoon. Dadalhin namin siya. Hindi mo kami pipigilan, di ba? Siyempre, pipigilan ko kayo. Kung may sala si Ginang Chow, patas na haharapin ito ng kawanihan. Isa pa, walang basehan ang akusasyon ninyo kay Ginang Chow. Ikaw, talaga bang takpan mo si Chowning? Nakakaaliw ang sinasabi mo. Saan ko siya tinatakpan? Lahat ng galaw ko ay sumusunod sa patakaran ng kawanihan. Kung di ka kontento, magreklamo ka sa direktor namin. Eksakto. Kailan naging legal ang pag-aresto ng palasyo nang walang pahintulot? Kung pwede lang kayong manghuli, para saan pa ang kawanihan? Tama? Akala nyo ba pampaikot lang ang kawanihan? Kapitan Ju, kailangan naming kunin si Chowning ngayon. Huwag mo kaming hadlangan. Makikipag-usap ang aming Panginoon sa direktor ninyo. Habang nandito ako, hindi nyo makukuha si Ginang Chow. Masyado na ba akong pumapayag sa inyo? Hindi ko hahayaang kunin ninyo si Binibining Chow. Sa palagay mo ba'y naging masyado akong mabait sa'yo? Chow Kang Tian, wag mong ipagyabang ang pulubing kakayahan mo. Abot ko na ang rurok ng banal na kaharian, tatawagin mong basura. Kapitan Ju, determinado ka bang protektahan si Chowning? Hindi usapin ng pagprotekta. May naganap na pagpatay dito, itinatag ang kawanihan ng banal na investigasyon para sa mga kasong ganito. Sa moral, logic at batas, sakop ito ng aming kawanihan. Kayo ang lumalabag sa batas.
Kung walang kasunduan, huwag na tayong mag-usap. Elder Dugu, gagamitin na natin ang dahas. Ano, papatayin nyo rin ba kaming lahat? Walang mata ang mga baril at kanyon. Kung ayaw mong madamay, umurong ka na. Kung may masaktan, di ko na kontrolin yon. Ate, ano na ang gagawin natin? Kapag nagkaroon ng labanan, magkakagulo, mahihirapan tayong mag-ayos pagkatapos. Chow Kang Tian, isasawsaw mo ba ang buong Dragon Palace dito? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Pinatay mo ang anak ng amo. Sumama ka sa amin ngayon. Tama, hindi natin ito palalampasin. Sabi ko na, lulutasin namin ang kasong ito. Hanggang sa matapos, huwag kayong gagawa ng kalokohan. Kapag nasa kawanihan na kayo, maraming paraan para takpan nyo siya. Hindi kami uurong sa usaping ito. Magsiyasat kayo, pero sumama muna si Xiaoning sa Dragon Palace. Imposible yan. Walang kasunduan. Mga kapatid, sumugod. Binibiningkaw, mauna kayo, akong babalahura sa kanila. Basta makalayo kayo, di nila ako magagalaw. Huwag niyo ako alalahanin, inyong ingatan ng sarili. Sino ang nagpahintulot sa'yo na kumilos ng mag-isa? Mabuhay po puno ng palasyo. Xiaofei, sino ang pumatay sa anak ko? Punong guro, siya si Commander Red Phoenix. Siya ang pumatay sa batang Panginoon. Ikaw pala si Red Phoenix. Pwede kong palagpasin kung sa ibang bansa ka lang mayabang, pero ngayon, naglakas ka pang mangapi sa akin? Una sa lahat, hindi ako pumatay sa anak mo. Pangalawa, ang dahilan ng pagkamatay niya ay ikaw, hindi ako. Ako? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang anak mo'y mayabang at pasaway, binabaliwala niya ang mga batas at alituntunin. Kahit wala itong nangyari ngayon, mabibisto rin siya balang araw. Pinabayaan mo siya at ini-spoil. Dapat magsisi ka. Kay laking kapal, pumatay ka sa anak ko't ngayon nangangaral pa? Naghahanap ka ng kamatayan. Ito pala ang sinasabing puno ng Dragon Palace? Dapat sana'y pinakamagaling ngayong panahon pero di kayang talunin si Binibining Ning. Tunay ngang karapat dapat sa reputasyon. Red Phoenix, huwag mong isiping makakalimutan ang nangyari dahil lang sa lakas mo. Kung gusto kong umalis, walang makakapigil sa akin sa mundo. Huwag mong kalimutan, ikaw makakaalis ngunit hindi ang mga kapatid mo. Ikaw? Kaya nga nandito pa ako at nag-aaksaya ng salita sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nito ay susunod ako sa'yo. Long Xiao, yun dapat ikay isang mahalagang tao. Sa ganitong pagkakataon, pag-isipan mong mabuti kung sino talaga pumatay sa anak mo. Kung ako pumatay sa anak mo, sa tingin mo ba ay hindi ko ipagtapat? Ito. Panginoon, laging pasaway kumilos si Chifeng. Nang makita noon ng batang Panginoon ang kagandahan niya, nagmalas siya. Pinadalhan niya ng gamot si Chifeng ng gabing iyon. Sa ugali ni Chifeng, paano niya matitiis yon? Sa galit niya, pinatay niya ang batang Panginoon. Ngayong may mga kapatid siyang dapat protektahan, takot siyang aminin. Paano nangyari ito? Hayop na yan! Mali ang anak ko, pero dapat binigyan mo ako ng mukha at pinaubaya sa akin. Ako na ang bahala sa kanya. Bibigyan kita ng kasiyasyang paliwanag. Sinabi ko na, hindi ako ang pumatay. Ilang beses ko pa ba sasabihin sa'yo? Ibig mong sabihin? Pag-isipan mong mabuti ngayon. Bakit nagpunta ang anak mo sa Jingzhou? Hinanap ako at namatay doon. Baka may masamang plano sa likod nito? Ano ang ibig mong sabihin? Nagamit ang anak mo, naging panandata siya ng iba, at ikaw ang pangalawang panandata? Ikaw kaya? Maging makatwiran ka, Panginoon. Nang mabalita ang uuwi ako, sinundan ako ng batang Panginoon. Aminado ako, plano ko sanang guluhin si Chifeng gamit siya, pero hindi ko inakala magwawala siya at patayin ang batang Panginoon. Nabigo akong protektahan ng batang Panginoon. Parusahan mo na ako, Panginoon. Panginoon, narito ang lahat ng ebidensya. May mga fingerprint pa ni Chifeng sa flying knife. Buo ang surveillance footage kagabi. Si Chifeng lang pumasok. Inamin ng mga bodyguard. Sinubukan nila arestuhin siya ngunit talo. Pagkatapos, silang dalawa na lang ang nasa kwarto. Narinig nila ang hiyawan ng binatang Panginoon mula sa loob. Kayong mga hayop, nanood lang kayo habang pinapatay ang anak ko? Walang kwenta kayo, bakit pa kayo nandito? Agad na naghahanap ng tulong ang mga bodyguard kay Kang Tian, pero hindi nila kayang talunin si Chifeng. Panginoon! Panginoon, nang marinig kong humihingi ng tulong ang binatang Panginoon, agad akong dumating at tinawag ang mga tagapagtanggol.
Ngunit huli na ang lahat. Nabigo akong iligtas siya. Karapat dapat ako sa parusa. Chifeng, may sasabihin ka pa ba? Ciao, Kang Tian. Tumahimik ka. Kahit magkamag-anak tayo, hindi kita tatakpan sa mga bagay na mali. Ginagawa mong salari ng ate ko, ikaw ang pumatay sa kanya. Mahirap ba ang mabuhay ng matiwasay? Bakit mo hinahanap ang kamatayan? Anong ibig mong sabihin? Binabanta mo ba ako? Gusto mong isama ako sa wala mo? Tinatanong kita, bakit mo hinihiling ang kamatayan? Chifeng, wala kang karapatang gumanti sa mga tao ko. Isa ka ring tangang matanda. Ginagatasan ka na nila, nagbibilang ka pa ng pera. Ikaw, mga gwardya, hulihin niyo siya. Sandali. Takot ka na ngayon. Huli na ang lahat. May ebidensya akong nagpapatunay na hindi ako pumatay. Ano ang sinabi mo? Imposible yan. Ate, totoo ba ito? Nang sabihin mong imposible, ibig mong sabihin walang ebidensya ako dahil sigurado kang walang nakakita ng pagpatay mo. Chowning, tigilan mo ang mga walang basihang paratang. Hanggang dito na lang ba? Akin mo pa ang kasalanan. Chifeng, kung may ebidensya ka, ilabas mo na. Huwag kang magpanggap na misteryoso dito. Imposible. Saan siya kukuha ng ebidensya? Iniwasan ko lahat ng CCTV noong panahong iyon, walang nakakita sa ginawa ko. Hindi niya mapapatunayang inosente siya kahit anong sabihin. Chifeng, pakita mo nga yung ebidensyang sinasabi mo. Baka naman ibang tao ang pumunta sa villa ni Young Hallmaster. Chowning, kahit anong paliwanag mo ngayon, mananagot ka pa rin sa buhay ni Young Hallmaster. So, Kang Tian, akala mo ba walang utak si Chifeng? Anong ibig mong sabihin? Nung una mong ipinakilala si Long Fei sa akin, nalaman ko na ang mga plano mo. Akala mo hindi ako handa. Ano ang ibig mong sabihin? Ano talaga ang ibig mong sabihin? Nang mawalan ng malay si Long Fei, Hallmaster, meron din akong surveillance video. Kayo na ang humusga kung totoo o peke ito. Huwag kang magdahan-dahan. Hindi kami madadala. Panginoon, huwag po kayong padaya sa kanya. Siya talaga ang pumatay sa binatang Panginoon. Kung siya ang pumatay, bakit sira mo ang kanyang telepono? Takot lang akong dayain niya kayo sa peking video. Xiao Kang Tian, akala mo ba tanga kami o ikaw lang matalino? Totoong pagtitibayin itong video ng mga dalubhasa. Dumating ang panahon, mabubunyag ang kasinungalingan. Ako, Matagal ko ng backup ang laman ng bidyong ito. Panginoon, pwede ninyo itong panoorin kahit kailan. Ang totoo'y hindi nagiging huwad. Ang huwad ay di nagiging totoo. hindi. Imposible. Nagsisinungaling ka. Alam mo ba kung bakit ko iniwan ang kutsilyo? Sinadya mo bang iwanan yon? Oo, sinadya kong iwan iyon. Sa huli, ikaw pa rin ang dahilan ng pagkamatay niya. Nakakatuwa ang sinasabi mo. Linawin mo, ako ba ang pumatay o naging dahilan lang? Pero subukan mong magsugal. Isiping wala akong naka-install na CCTV. Isiping nananakot lang ako sa'yo. Ang naghahanap ng kamatayan, siya namang mamamatay. Ayaw kitang patayin nung una, pero dahil hinahanap mo ang iyong wakas, wala akong magawa kundi bigyan ka. Ikaw ang pumatay sa aking anak. Hindi ako pumatay sa kanya, hindi niya. Hindi ako naniniwala na may video siya. Kalimutan ito, mamamatay ka pa man. Sa oras na ito, papayagan ko sa iyo na mawala sa malinaw. Xiao Shui, ibigay sa akin ang telepono. Na-backup ko ang video sa ulap. Hindi mo ito maaring alisin kahit na sinusubukan mo. Tumigil sa pagwasak ng telepono. Xiao Kang Tian, hayop ka. Ano pa ang dapat mong sabihin ngayon? Tama, pumatay ako Long Fei. Ang hayop na ito ay karapat-dapat na mamatay. Ano man ang kasanayan niya, pagtingin sa mga tao sa buong araw at pag-order sa akin tulad ng wala ako. Basta. Chow Ning. Ano sinisisi sa akin? Hindi ba dapat kitang sinisi? Lahat ito ay dahil sa iyo. Nagsisisi ba ako dahil bumalik sa bansa? Dapat lamang akong tumayo sa pamamagitan at panonood mo ang pag-aari ng aking ama. Drive ang aking mas batang kapatid na lalaki sa labas ng bahay at pagkatapos pa rin sisihin ang aming ikalawang sangay para sa matapang upang labanan? Ito ba? Ikaw,
Chow Group ay binuo ng aking ama na may kanyang sariling kamay. Ikaw ang mga tao mula sa pangunahing sangay at ang ikatlong sangay yo latched sa aking ama upang suck ang kanyang dugo at lagyan ng kanyang laman. At kahit nais mong aalisin sa kanya ang lahat ng mayroon siya. At sa huli, talagang sinisi mo ang aming ikalawang sangay dahil sa hindi matapang na labanan? Kung saan sa mundo ay may tulad ng isang nakakatawang prinsipyo. Ngunit kahit na ganon, ang ate ko'y wala namang ginawang masama sa pangunahing sangay ninyo. Ikaw naman, Chow Kang Tian, ano ba talaga ang ginagawa mo? Pinlano mo nga ang pagpatay sa Young Palace Master ng Palasyo ng Dragon King. Tapos isisisi pa sa ate ko. Kung hindi dahil sa kakayahan ng ate ko, matagal nang naglaho ang pangalawang sangay natin. Hindi ba? Tama na, ang nagwagi ay hari, ang natalo'y tulisan. Chow Ning, tunay kang makapangyarihan, buong puso akong susuko. Karapat dapat mamatay ang tarantadong ito. Alam mo nang matagal na papatayin ni Chow Kang Tian ang anak ko at isasangkot ka. Tama. Kaya mo sanang iligtas ang anak ko. Oo. Pero hindi mo ginawa. Gusto mo lang gamitin ang anak ko para tulungan kitang patalsikin si Chow Kang Tian. Dapat mong malaman, kung iniligtas mo ang anak ko, siguradong tutulungan kita kay Chow Kang Tian. Kaya kong iligtas ang anak mo, pero paano naman ang ugali niya? Nang hindi niya ako makuha, agad siyang nagpadala ng mga tauhan para hulihin ako. Para sa taong may ganitong kasuklam-suklam na ugali, sapat ng awa ang ibinigay ko sa hindi pagpatay sa kanya. Paano ko pa siya ililigtas? Anak ko, kasalanan kong hindi ka naalagaan. Halina anak, uuwi na tayo. Miss Kiao, mauna na rin po ako. Xuanwu, hindi ko na palalalimin pa ang pasasalamat ko. Miss Kiao, noong nasa ibang bansa tayo, kung hindi dahil sa tulong mo, matagal nang namatay ang buong Blood Soul team. Hindi ko ito malilimutang kabutihan kahit sa 3 buhay. Tayong lahat ay inapo ng huwaksya, ang pagtutulungan ay nararapat lang. Paalam! Umalis na tayo. Ate, lahat tayo'y miyembro ng Angkan Chow. Noong buhay pa si Itay, pantay-pantay ang trato niya sa pangunahin at pangatlong sangay. Bakit nila tayo gustong mamatay? Engkantada, ganito talaga ang ugali ng tao. Kung sinakop lang ni Itay ang pagbibigay noon, baka may natirang utang na loob. Nang sobrahan ang bigay, akala nila kanila na ang lahat ng ari-arian ng Chow. Paano nila matitiis na mabawi ko ang Angkan Chow? Ate, 3 araw nang hindi umuwi si kuya. Ito'y... Kuya? Humayo kayo. Sinong nagsabing makialam kayo? Tumigil ka dyan? Umalis ka sa harap ko. Sinong may sabi sa'yo na makialam ka? Tumigil ka riyan. Ano? Ang dakila nating ate, gusto mo ba akong patayin? Alam kong magaling ka. Pagbalik mo lang, naayos mo na ang ikatlong problema. Pati si Chow Kang Tian ng Dragon King Palace na pasama mo sa kamatayan. Kuya, ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba may nagawang mali si ate? Tumahimik ka. Kapag kami ang nag-uusap, walang karapatan ng iba. Suntukin mo ako. Subukan mo kung kaya mo akong patayin. Ate, ano ang ginagawa mo? Xiaoxue, huwag kang makisali. Alam ko ang ginagawa ko. Miss Ning, ano po ang ginagawa ninyo? Lumayas ka? May sayad ka, isa kang baliw. Kung may konsensya ka, papatayin mo ako. Magmura ka pa, hindi pa yata nauubos ang laway mo. At sa totoo lang, hindi pa rin ako nasasawa. Ngayon, subukan natin, sino sa atin ang mauubusan ng hininga? Ano ba talaga ang gusto mo? Huminahon ka na, halika't mag-usap tayo. Itatanong ko, ano ba talaga ang ikinagagalit mo? O ba't ang paglalasing at kalokohan ang daily routine mo? Galit ako. Bakit mas pinaboran ka ni Papa sa family shares? Ako lang ang lalaking anak sa pamilyang ito. Kuya, hindi ganun ang pagkakaintindi. Tumahimik ka. Ikaw ang dapat tumahimik. Hinampas mo na naman ako. Di ba't karapat-dapat kitang hampasin sa labas, sa harap ng first branch at third branch? Tumitili ka, nagpapatali ka sa kanila. Pero kay Xiaoxue, biglang kang matapang. Anong klaseng lalaki ka? Hindi normal ang mga yon. Ano pang magagawa ko? Naiintindihan kong takot ka sa first branch at third branch. Pero nananakit ka sa kapatid mong nagmamahal sa'yo. Wala ka bang konsensya? Duwag ka sa malalakas, tapang ka sa mahihina. Walang bayag, di mo alam ang tama sa mali. Kung ako si Papa, di rin kita pagtitiwalaan.
Pag sa'yo naipasa, mawawala lahat. Kung akin man, tiyak may makakain ka pa. Isipin mo ng mabuti. Kailan kanya pinabayaan? Simula pagkabata, pinagkalooban ka ng magandang buhay. Hanggang huling hininga, inasikaso pa ang future mo. Pero galit ka pa rin, para bang may utang siya sa'yo. Galit lang ba ang natanggap niya? Kuya, naalala mo nung lagnat ka sa edad 13? 3 araw siyang nagbantay sa'yo. Nung first camping mo na malayo sa bahay, sabi mo di ka makatulog sa kaklase mo, 300 kilometro ang biyahe ni Papa para sunduin ka. Gino, bago pumanaw ang ama, ikaw ang laging iniisip niya. Walang halaga sa akin ang mga shares ni Itay. Maliwanagan tayo ngayon. Kapag tunay mong kayang pasanin ang mabigat na tungkulin, hahatiin ko ang shares. Kalahati sa iyo, kalahati kay Xiaoshui. Talaga? Ate, ayaw ko po. Sobra-sobra na ang iniwan sa akin ni Itay. Xiaoshui, sumunod ka na lang sa ayos ni ate. Sige. Bukas magtatrabaho na ako sa Xiao Group. Bibigyan kita ng isang taong pagsubok. Kung hindi mo pa rin ito kaya, kukunin ko ang shares mo at palalayasin sa Xiao Group. Sinadya mo bang paalisin ako? Kuya, hindi ganun si ate. Paalisin ng sadya? Kung gusto kitang palayasin, ngayon din kita papatalsikin. Hihintayin ko pa ba? Akala mo mas magaling ka kay Chao Zhenchan at Chao Kangtian? Ate, may problema. Huwag kang padalos-dalos. Ganyan ka pa rin mag-isip. Ano ba yan? Nagkabagsakan na ba ng langit o bangkarote na ang Chao? Ate, bigla raw pong titigil ang lahat ng supplier at partner sa Xiao Group. Kung magkaganoon, talagang mababang karote tayo. Kuya, ano bang nangyayari? Katawa-tawa, ang Chao ay may 100 bilyong yuan na halaga. Tayo ang laging namimili ng partner. Paano tayo mawawalan ng operasyon? Kalokohan. Yabang mo sa 100 bilyong yuan. Kaya itong wasakin ng pamilya Huo sa isang kumpas. Ate yan, anong ginagawa mo? Ate yan, sino ba yon? Si Chao Zhenchan ang tunay kong kapatid at si Cao Yunhui ang aking tunay na ama. Ngayon, sabihin mo kung sino ako. Taga-tatlong sangay? Di ba bumagsak na ang sangay na yon? Sa panahong ganito, dapat magtago ka na lang at manahimik. Huwag ka nang magmadali sa pagkamatay dito sa harap ko. Akala mo mas makapangyarihan ka pa sa kapatid mo o sa ama mo? Ale, huwag kang magmalaki sa harap ko. Kahit daan-daang bilyon ang halaga ng Chao Corporation, kulang naman ang puhunan ninyo sa operasyon. Pinutol ko na ang lahat ng supply ninyo. Kung di mo ito maayos agad, maghintay ka ng bangkarota. Ano ka ba? Di mo kilala si Binatang Huo, grabe ang katangahan mo. Binatang Ho, anong relasyon mo kay Ho Xiaokun? Pinsan ko siya. Bata, kahit pinsan mo ay nagpapakumbaba sa akin. Umalis na kayo ng nobya mo ngayon din, baka mahiya pa kayo. Magpapakumbaba pinsan ko sa'yo. Gising ka na ba o nananaginip? Ano ba ang halaga ng Chao Corporation sa pamilya naming Huo? Ayoko nang mag-aksaya ng salita sa'yo. Tatawagan ko si Ho Xiaokun. Hihintayin kong tawagan mo ang pinsan ko. Nasaan si Ho Xiaokun sa panahong kailangan? Kalimutan na. Ano problema? Di mo na ma-maintain ang acting mo. Lumabas ka na ngayon, baka ako'y magalit. Chao Ning, tapos na ang magandang buhay mo. Narito ako para pasukuin kang bitiwan ang posisyong chairperson. Gusto mo bang ibigay ko sa'yo ang posisyon ng chairman? Paano ito gagawin? Sige, ikaw na ang gumawa. Huwag muna magpakampante. Hiling kong magdaos ng bagong board meeting. Hindi ka naman miyembro ng board. Anong karapatan mong magkumbuka ng pulong? Tama na, tigilan ang kalokohan. Kung ayaw mong mabangkropta ang kumpanya, magpulong na kayo ngayon din. Kasabay nito, maglalagay ako ng pondo para tulungan si Xiaoyan bumili ng shares. Sa ganitong paraan, magiging kwalipikado siya maging chairperson. Hindi ko inakalang ganyang kadedikado si Young Master Ho. Gagastos ka ng malaki para lang mapangiti ang isang maganda. Sige, kung walang tutol ang mga board member, wala rin ako. Ipasa ang notice at anyayahan ang lahat ng board member sa pulong. Opo, ate. Magandang araw, Tagapangulo. Kompleto na ba tayo? Diretso na tayo sa punto. Ito si Cao Yan. Alam naman siguro ninyong lahat siya. Hinihingi niya sa akin ang posisyon ng chairperson ngayon.
Kung sang-ayon kayong lahat, wala rin akong tutol. Katarantaduhan nito. Chow Yan, anong kwalifikasyon meron ka? Hindi ka nga board member, binili lang yung diploma mo sa abroad. Ano bang akala mo? Dahil maganda ka kaya pwede ka na. Singganda mo ba si Miss Ning? Anong lakas ng loob mong humingi nito? Sa palagay ko, dapat ipatawag na lang natin ng pulis. Tama si ate, hindi ba't sinubukan na tayong ipatapon ng kapatid niya sa gubat? Kaya dapat pati siya ay ipatapon din sa gubat. Bakit pa tayo magpapakabait sa kanya? Nung nasa poder ang kapatid niya, hindi naman tayo pinakitaan ng kabaitan. Eksakto, totoo naman talaga. Tumahimik kayong lahat. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Nandito ka sa teritoryo ng pamilya Kao para magyabang. Ako mula sa pamilya Huo, pinakamayaman sa Dijing. Si Huo Tianhao ang tiyuhin ko. Alam niyo na kung sino ako. Katawa-tawa ang pamilya Huo sa harap ng aming chairperson. Anong meron sa pamilya Huo? Wala silang kakwenta-kwenta rito. Mga tangang babae, naputol ko na ang supply chains at partnerships nyo. Mababali na ang capital chain nyo. Magbabangkarota kayo. Natatakot na kayo ngayon, di ba? Palitan nyo si Chow Ning bilang chairperson. Iluklok nyo si Yan Yan. Ibabalik ko ang supply chains nyo at maglalaan ng puhunan. Chairperson, totoong naputol ang supply chains natin. Mukhang totoo nga ang sinasabi niya. Alam niyo na kung sino ang pipiliin yung chairperson? Tama, ang matalino'y nakikibagay. Bumoto na kayo. Pagod na rin ako sa pwestong ito bilang chairperson. Buti naman at alam mo kung saan ka lulugar. Imposible, malakas ang kinalalagyan ni Miss Ning. Pagsubok lang to, ako si Ouyang Yuan. Si Miss Ning lang ang chairperson namin. Kahit mabangkarota ang Chow Group, si Miss Ning pa rin ang chairperson ko. Oo, si Miss Ning lang ang chairperson namin. Kayong mga... Wala nang ibang paraan. Ito ang inaasahan ng lahat. Kung ganito na ang sitwasyon, kahit ayaw ko, wala akong choice kundi maging chairman. Huwag kang mayabang, abangan mo. Ibabagsak ko ang Chow Group ngayon din. Zhao Qing, inuutusan kita ngayon din. Gamitin ang lahat ng resources ng pamilya Huo para wasakin ang Qingzhou Chow Group. Kapag hindi na bangkarote ang Chow Group sa isang oras, tatanggalin kita. Tapos ka na. Ate, anong gagawin natin ngayon? Ito ang paghihiganti ko. Isa kang palakang nakakulong sa balon. Akala mo ba nung nanalo ka sa power struggle sa Chow Group, importante ka na? Walang kwenta ang pagbuntong hininga. Mamamatay kayong lahat ngayon. Ano? Binabagsak ang stocks natin at mabilis bumagsak. Chairperson, emergency. Sinara ng Huo Group ang lahat ng real estate projects natin. Sinasabi nilang may depekto ang mga proyekto natin. Magsusumbong sila sa autoridad para isara tayo. Hindi ko akalain na kayang wasakin ng maliit na Huo Group ang mga proyekto natin. Ito pa lang ang simula. Ang lakas ng loob mong paluin ako. Masyado akong naging mabait sa'yo. Tulungan nyo akong hawakan itong batang to. Bibigyan ko siya ng leksyon. Sampalin ang bibig niya hanggang mamaga. Tingnan natin kung magmamayabang pa siya. Chow Ning, nakikita mo ba yan? Walang tumutulong sa'yo. Palatandaan yan ng kabiguan mong tao. Weh, lakas ng loob mong kalabanin si Ging. Ning, hihilingin mong mamatay. Tama, hindi naman kailangan ni Ging Ning ng tulong natin. Magaling ka sa suntukan. Pero ano silbi ng ganyang husay? Nasa batas tayo ngayon. May lakas ka bang pumatay? Naagrabyado mo ako. Mawawasak din ang Chow Corporation. Lumuhod ka sa akin ngayon at iabot ang pwesto, baka patawarin ka ni Kuya Jun. Kung hindi... Chow Yan, huwag kang magmalabis. Malabis, ikaw ang nagpakulong sa tatay at kapatid ko. Di ba malabis yun? Dahil nilabag nila ang batas, ate, sayang ang salita. Itapon na ito sa disyerto para kainin ng mga lobo. Laban yan sa batas. Eh bakit nakagawa si Chow Zhenchen? Ate, tawagin mo si Lord Anwang. Sunod-sunuran sa'yo yan. Sakto kung si Lord Anwang ang bahala. Ate, bakit mo ako sinasaktan? Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Ang pagdala ng tao sa liblib na lugar ay ilegal at kriminal. Paano si Chow Zhenchen? Nakalimutan mo ang nangyari sa kanya? Gusto mong makulong habang buhay? Chow Yang, mali ang pag-iisip mo sa pagresolba ng problema. Di masolusyonan, tao ang target mo? Ako... Babala ko, huwag kang lalabag sa batas habang buhay. Lalo na kung pamunuan mo ang Chow Group balang araw, kung may masamang hangarin, lulubog ka sa impyerno. Naiintindihan mo? Opo, ate. Ikaw na laking mayaman, makakaya mo ba ang buhay sa kulungan? Pwede kang mabuhay ng marangya, pero krimen ang pinakatangang gagawin mo.
May mga lumalabag sa batas para sa pag-asa, pero ikaw, para saan? Ako, Tama na, nasa peligro na kayo, nagtuturuan pa kayo. Ginagago nyo ba ako? Hindi maganda ito. May problema. Bumagsak ang stock ng cow group, kumakalat ang masamang balita. Chairperson, ano ang gagawin natin? Chowning, tanging pagluhod at pagsusori kay Yanyan ang makakapagligtas sa'yo. Isuko mo na ang posisyon mong chairperson. Huwag kang magpatawa, baboy ka ba? Marurumihan lang kamay kung paluin ka. Wala kang alam, nagkakalat ka pa rito. Anong kapal ng mukha mong hampasin ako? Tumahimik ka. Kuya Jun, bakit ka natatakot sa kanya? Huo Xiaokun, dalhin mo ang tatay mo sa Chow Group ngayon din. Kung walang paliwanag tungkol sa nangyari ngayon, aalisin namin ang Huo Group sa industriya. Gumalaw na rin si ate. yan ang ate na kilala namin. Ayos na, wala nang problema. Ganito talaga ang ugali at estilo ng chairman natin. Nagpapaimportante ka. Pinapunta mo pa si Young Master Ho at ang mayamang Ho. Alam mo ba ang sinasabi mo? Chowning, walang bastos na magsalita sa kuya ko. Ang clumsy ng kasinungalingan mo. Akala mo matatakot ako? Kapag may nasabi ka pa, bubutasan ko yung bibig mo. Ngayon, lahat kayo dito maghintay. Huo Xiaojun, halika rito. Kuya Tito, bakit talaga kayo pumunta? Gago, sinong nagpahintulot magkalat ka dito? Muntikan mo nang wasakin ang pamilyang Ho? Suntukin nyo, bubuging mabuti. Kuya, hindi na natin siya pwedeng saktan. Tumahimik ka, bruha. Boss, malaking pagkakamali talaga ito. Tiyak na dodoblehin ng Angkan Huo ang bayad sa lahat ng nasirang ari-arian ng Chow Group. Bibigyan ko ng matinding parusa ang tarantadong ito. Paano? Paglalasingin ng 3 baso bilang parusa? Ito, Binibinining, itataboy namin siya sa Angkan Huo. Wala na siyang makukuhang kahit katiting na yaman ng pamilya. Sige. Salamat. Kuya Tito, bakit nangyayarin to? Nagtanong ka pa ng bakit? Para lang sa babae, ginamit mo ang yaman ng pamilya at nagsayang ng 10 bilyon sa isang oras. Kahit gaano kayaman ang Huo, hindi ka kayanin ang ganitong pag-aaksaya. Naiinis lang kasi ako. Naiinis? Sino ka ba para magalit ng ganyan? Kapag nagalit ang makapangyarihan, libo-libo ang maaapektuhan. Muntik mo nang ipahamak ang Angkan Huo sa habang panahon. Hindi ka ba nag-iisip bago kumilos? Kuya Tito, kailangan ba talaga to? hindi kailangan. Alam mo ba kung sino talaga si Binibini Kauning? Mga Ginoo, mahalaga ba talaga kung sino ako? Ang pagkatao ko ba ang pinag-uusapan dito? Ang ibig sabihin ng ate ko, kung siya'y ordinaryong tao lang. Aapat-aapihin ba siya ng pamilya Huo ng ganito? Ito ba ang sistema ng pamilya Huo? Binibini Tsue, binibini Ning, naintindihan namin. Malinaw na hindi sinasadya ang lahat. Tiyak na hindi na maulit ito. Sana'y manatili kayong tapat sa salita. Simula ngayon, hindi ka na miyembro ng pamilya Huo. Lumabas ka. Kuya, huwag! Tito, nagkamali ako! Hatakin ninyo siya. Tito, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Kuya, Tito, pakiusap isa pang pagkakataon. Bakit hindi ka pa umaalis? Chowning, namamatay kang masakit. Sino ka para husgahan ng ate ko? Ang sangay ninyo ang gumawa ng lahat ng kasamaan. Kayo ang dapat mamatay. Sige, panalo na kayo. Wala na akong sasabihin. Chow Yan, tigilan mo ang pagpapanggap. Hindi mo ba alam ang tunay na ugali ng kuya mo? Alam mo ba ang balak ng kuya mo noong pulong? Nais niyang baliin ang mga kamay at paa namin tapos itapon sa gubat para pakainin sa mga lobo. Ngayon nakatayo ka dito habang nasa bilangguan sila kuya at tatay. Dahil lumabag siya sa batas. Ang lahat ng lumalabag sa batas ay dapat parusahan. Akala mo ba ang kanyong hari? Pwede kayong pumatay at hindi parusahan? Hindi tama yan! Hindi ko tatanggapin ito. Kahit anong sabihin mo, kayo sa second branch ang walang puso. Masyado pala akong naging mabait. Kaya pala ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Chaoyang, tawagin mo si Lord Anwang dito agad. Ate, dapat noon pa nating ginawa ito. May mga bagay na kaya kong gawin pero hindi mo kaya. Naiintindihan ko, ate. Hello, si Chow Yang ito. Kayo ba si Lord Anwang? Dalhin mo agad dito ang mga tauhan mo, sa opisina ng aking ate. Kanino ka nagpapanggap? Huwag mong isiping takot ako sa'yo. Ikaw. Tigilan mo na ang drama sa kanya. Ayoko ring mag-aksaya ng salita sa'yo. Tigil! Sinabi ko bang pwede kang umalis? Binigyan na kita ng pagkakataong umalis. Hindi mo sinamantala. Ngayon ka aalis. Huli na ang lahat. Kayo, gagamit kayo ng dahas? Mga gangster ba kayo? Naniniwala ba kayong tatawag ako ng pulis? Sige,
tawagan mo ang pulis. Kung makikipagtulungan kayo, maayos din ang pakikitungo namin. Kung ayaw ninyong makipag-ayos, kakayanin din namin kayo. Akala nyo ba'y malaya kayong gumawa ng kalokohan sa ikatlong sangay? Miss Ning, naayos na ang lahat ng negatibong balita. Bumangon na ang stock price, mas mataas pa kaysa dati. Magandang balita yan. Miss Ning, inanunsyo na namin ang 30 bilyong yuan na pondo sa Chow Group. Sino ang naglakas loob maggulo dito? Naghahanap kayo ng kamatayan. Mabuhay ang Panginoong Chifeng. Tumayo ka. Opo. Panginoong Anwang, siya ang babaeng nanggugulo. Ano? Kay lakas ng loob, putulin ang kamay at paatgas-gasin ang muka. Ate Ning, nagkamali ako. Ipatawad mo na ako ngayon. Ngayon pa humihingi, huli na. Ilabas nyo at asikasuhin. Huwag. Huwag padumhan ang lupa rito. Pakawalan nyo ako, pakawagan. Ate, patatawarin mo ba siya? Hindi naman tama yun, di ba? Eng, tinatakot ko lang siya. Bago dumating si Anwang, pinaabisuhan ko ng takutin lang. Sayang, hindi dapat nakaligtas si Chow yan. Mukhang hindi niya sineryoso ang sinabi ko. Binibining Ning, libre ba kayo mamaya? Iilibre ko kayo. Hindi, umalis ka na. Ate, mukhang gusto ka talaga ni Binatang Huo. Bakit mo tinanggihan? Maraming may gusto sa akin. Hindi ako naniniwala dyan. Ano, sa tingin mo hindi ako maganda o kaakit-akit? Siyempre maganda ka, pero kakaunti lang ang lalaking may lakas ng loob sa'yo. Gusto mo talagang masaktan? Ate! Lord Chifeng, mahina ang sikmura nitong babae. Nahimatay agad nang hilahin namin siya. Nakatapon na siya sa basurahan. Bantayan mo siya, sabihin mong huwag aalis hanggang magising siya. Opo. Ju Xuanwu mula sa Buryo ng Makalangit na Batas. Si Mr. Chow Ho, pinaghihinalaan ka naming may kinalaman sa away 6 na buwan nakalipas. Sumama po kayo sa investigasyon. Kailan ako nakipag-away? Sino nag-utos sa inyo? Gusto kong makausap si ate. Siya mismo ang nag-utos sa akin. Imposible yan. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo siya mismo. Ate, ano bang nangyayari dito? Ako ang nagpatawag sa kanila. Sumama ka at makipagtulungan. Huwag kang mag-alala, 3 buwan ka lang makakulong. Bakit? Anong karapatan mong ikulong ako? Malalaman mo paglabas mo, dalhin nyo na siya. Ate, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Ate! Aning, nag-order na ako ng tanghalian. Isama na lang natin si Xiao Shui pag kinain natin mamaya. Ayos, yos. Dati leader ang tawag mo sa akin, tapos Miss Ning ngayon, Aning na lang ang diretsong tawag. Di magtatagal, asawa na ang tawag mo dyan. Kung mangyari man yun, Xiao Shui, ibibigay ko lahat ng hiling mo. Sige na nga, kung magpapatuloy ka, magagalit na talaga ako. Huwag muna tayong kumain. Tingnan mo oras, panahon na para sunduin si second brother. Sasama ako sa'yo. Tara na. Ate, hindi na ako gagawa ng illegal. Nakakatakot talaga doon. Sobrang pangit. Ayoko nang bumalik doon kailanman. Xiaoyang, pinanganak kang mayaman at laging sagana, kaya wala kang respeto sa batas. Pero tandaan mo ito kung gagawa ka ulit, hindi 3 buwang pagkakulong lang ang kapalit. Gets ko na. Ikaw ba naman, sino ka ba? Anong karapatan mong pangaralan ako? Aray ko. Hindi importante kung sino siya. Tama ang sinabi niya, kaya makinig ka. O sige na ate, ang sakit naman. Nakikinig naman ako. Araw-araw akong pinagagalitan ni Captain Judon. Sige kuya, maligo muna tayo bago kumain. Gusto kong kumain ng karne, lahat ng klase. Pangbaboy lang ang pagkain doon. Ang pangit talaga. Master, sa pangalawang testamento ninyo, nilinaw ninyong kung hindi kayang pamahalaan ni Miss Ning ang 1 at 2 sangay. Ibebenta ang shares sa mababang presyo at ipamahagi sa 3 anak. Pero mukhang hindi na kailanganin pa ang pangalawang testamento. Master, mapapanatag na ang inyong kaluluwa sa langit.
Napakagaling ni Miss Ning. Maayos na maayos ang pangangalaga niya sa pamilya. Talagang mahusay.